When you complain, you cannot thank the Lord. Hindi po ba? Pag nakikita mo palagi yung problema mo, meron kang nirereklamo, hindi ka makakapagpasalamat sa Diyos. May kasabihan, sabi po, if you want to be more thankful, look at other people's problems. Stop looking at your problem. Start looking at other people's problem, and then you will appreciate that what you have is grace from the Lord. Amen? Na hindi naman pala mas malala o grabe yung nasa iyo. Kamukha po nung isang kwento. Nung minsan daw po, merong isang mister, napakaraming problema. May sakit na po siya sa puso, naha-high blood, napakarami pa niyang utang, wala siyang pera. Itong misis niya, walang tigil pa sa pagbubunganga sa kanya. Palagi siyang sinesermonan, palagi siyang inaaway, palagi siyang pinapagalitan. Lalo tumataas ang kanyang presyon. Depressed siya, miserable siya, hindi siya masaya. Sabi niya, para saan pa ang buhay na ito? Kung puro na lang problema, magpapakamatay na lang ako. Yan naisipan po niya, tumalon sa building. Nakakita po na mataas sa building, umakyat. Pagdating po niya doon sa pinakatuktok, tatalon na po sana siya, may nakita po siya. Isang tao, wala pong kamay. Hanggang siko, putol po. Anong ginagawa ng tao? Kumekembot, kembot po ng kembot. Sabi niya, tingnan mo nga naman, buti pa itong taong ito, walang kamay, napakasaya, sumasayaw, kembot ng kembot. Siguro pinadala ni God sa akin itong taong ito. Ini-inspire ako. Buti pa siya. Ako, kompleto. Anong problema ko? Kung kaya niya maging masaya, kaya ko din maging masaya. Ano kaya ang sikreto niya? Bakit kaya pa rin niyang sumayaw kahit nakulang ang parte ng kanyang katawan? Kaya, na pong ginawa nitong lalaki, bumaba, pinuntahan yung tao. Kembot pa rin po ng kembot, sayaw pa rin po ng sayaw. Nilapitan po niya, sabi niya, alam niyo po, inspiration ko kayo. Kanina, dapat lulundag na ako dyan sa building na yan. Pero nakita ko kayo, pinadala kayo ng Diyos sa akin. Kayo na walang kamay, nakakasayaw, ang saya-saya niyo, anong sikreto niyo? Sumagot po itong tao na walang kamay, sabi niya, anong sumasayaw? Makati yung singit ko, hindi ko alam paano ko kakatihin, sabi niya. Kaya nga kembot na ako ng kembot, yan na magagawa ko para makati ko yung singit ko. Oo nga naman, no? But compare your life to others, you would see that you are blessed. Huwag mo sasabihin na malala ang problema mo. Huwag mo sasabihin na grabe ang problema mo. Meron pang mas malala kesa sa iyo. Amen? Ganyan po palagi sinasabi sa mga pumupunta po dito, nagpapa-counseling sa akin. Mag-uumpisa po na mag-open up sa akin yung misis. Kala mo naman, lahat ng kamalasan nasa kanya. Porket daw yung kanyang mister ng babae, porket daw yung mister niya merong ka-text. Sabi ko, misis, dapat nga magpasalamat kayo. Bakit? Kahit na nagkamali yung mister nyo, tignan nyo, nandyan pa nga, sinamahan pa nga kayo. Gusto makipag-ayos sa inyo. Merong mga iba nga dyan, binubugbog sila. Merong mga iba nga dyan, iniwan na sila. Meron pa nga iba nga dyan, inuwi pa yung kanilang kirida, yung kanilang kabit sa bahay. Ikaw, minsan lang nagkamali, nagpasorry na, ayan, nagpapa-counseling pa. Ang sama-sama ng iyong loob. Sasagot naman, oo nga po, no, Father. If you want to be thankful, look at other people's problems. Because remember this, God will not give you a problem that you could not handle. Amen? Pag binigyan ka ng problema ng Diyos, dalawang ibig sabihin. Una, kaya mo yan. Hindi ka niya bibigyan ng problema na hindi mo kaya. Amen? Pero pangalawa, ano ibig sabihin pag may problema ka? Hindi lang yung kaya mo, kaya din niya. Kapag hindi mo na kayang yung problema, siya naman, kayang-kaya niya yan. Hindi ka bibigyan ng problema ng Diyos na hindi mo kaya. Dahil kung hindi mo kaya, anong ibig sabihin? Dapat patay ka na. Di po ba? Kaya nga, tigilan mong pagrereklamo. Stop complaining and start thanking the Lord. Mas matutuwa ka
at sasaya ang iyong mararamdaman.